hindi yan sinumite ng ICI sa ombudsman for filing of the case, recommending a filing of the case. Talagang mag-disband na po kayo. Pasensya na po kayo, mga inutil kayo. Good luck, Sandro. Alright, magandang araw mga kababayan. Good luck, Sandro. Yan po yung mga binibitawang parang paghahamon ni Atty. Rowena Guanzon sa ICI pagkatapos ng pagharap ni Sandro Marcos sa ICI, at napakarami na nga po yung mga dokumentong lumalabas na talagang si Sandro Marcos ay isa po sa napakalaki ang involvement sa anomalya ng flood control sa insertion sa allocable project fund. Kaya nga sabi ni Atty. Rowena Guanzon, ang kanyang matinding hamon ngayon sa ICI, mag-file kayo ng recommendation na kasuhan itong si Sandro Marcos sapagkat hindi naman po siya kasama sa immunity ng kanyang ama nitong si Bongbong Marcos. Kaya abangan natin yan mga kababayan kung kakasa po ba sa hamon ni Atty. Rowena Guanzon itong ICI na kasuhan itong si Sandro Marcos. At Vice President Sara ay sumagot na rin po sa sinasabing handa daw makipag-usap sa kanya itong si Bongbong Marcos. Tumawa na lang si Bibi Sara dahil alam niya naman ang estilo ng mga taong ito. Inabudol na, alam nga nang papabudol pa si Bibi Sara. Hindi na po ito magkapadala sa mga matalinhaga, mga salitang obvious na pambubudol itong ating Vice Presidente. At ito pa mga kababayan po natin, grabe po ang pressure ngayon sa Malacanang dahil ang sambayan ng Pilipino ay nag-react online pagkatapos maglabas ng desisyon ang Supreme Court na kailangang ibalik na po nila yung pera ng PhilHealth, at ang pinakamalaking may pananagutan dito ay si Bongbong Marcos at si Ralph Recto. Kung pagtitingnan po natin ang survey, mga kababayan, grabe ang galit ng tao, no? Pagkatapos sabihin ng Supreme Court na mali at hindi dapat ginagamit ang pera ng PhilHealth sa ibang programa ng gobyerno na hindi related po sa National Health Program ng gobyerno. Grabe ang galit ng taong bayan. Kasi ang dami nilang palusot dyan eh. Sinasabi, inaprobahan ng board ng PhilHealth, inaprobahan ng ganito, inaprobahan ng ganito. Pero anong sabi ng PhilHealth? Sinunod lang nila ang utos ni Bongbong Marcos kaya inaprobahan nila. So sinasabi, si Ralph Recto at si Bongbong Marcos ang may pinakamalaking pananagutan. Talagang sobra-sobra na ang kanilang ginagawang pagnanakaw, panluloko sa taong bayan. Yung pera sa PDIC, magkano? 117 billion. Mga kababayan po natin, Philippine Deposit Insurance Corporation. So ngayon sinasabing dapat ibalik din po nila. And tandaan natin mga kababayan, hanggang ngayon, hindi pa rin po natin alam at hindi pa rin naibabalik ang pera po na pinagkukuha po nila sa lahat na GOCCs or government-owned corporation. Hindi pa nila naibabalik. Ilang billion yon na napunta sa Maharlika Investment Fund. Pero hindi natin alam kung nasaan napunta dahil wala po silang transparent na ginagawa. Sinasabing ina-invest nila pero hindi po nakikita ng sambayan ng Pilipino. Kaya huwag sila magtaka at hindi nila pwedeng sabihin na fake news ito dahil ang surveying ito i-commission pa nga nila ng 20% at negative 26% na kung tutuusin itong satisfaction rating laban kay Bongbong Marcos. Kasi ang sinasabi mga kababayan po natin, no? Ito pinost ni Mike Defensor mga kababayan, ang performance assessment ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi 21%. 21% ang satisfied at 47% ang dissatisfied. So kung i-minus mo daw po yon, ang formula is dapat negative 26% ang hindi masaya. O yun na lang yung masaya sa kanya, negative pa. Ibig sabihin, negative ang overall assessment ng kanyang performance, hindi positive 21. So dapat hindi positive, negative pa pala. Saka makakita po ng presidente, negative na yung tiwala siya ng taong bayan. So ang solusyon dyan is mag-resign ka. Di po ba? No? Sa dami naman kasi ng iskandalo at pagnanakaw na pinagagawa nila, nakitang-kita naman na talagang direktang nagtuturo sa kanila at ng kanilang involvement. Pero ang ginagawa po nila is divert at pilit pa rin na tinuturo sa mga Duterte. So puntahan natin mga kababayan, no?
ang sinasabi nilang makipag-usap po sila kay VP Sara at ang sagot po ng ating Vice Presidente. Is he considering a dialogue with the Vice President? Well, the president, I heard him say it many times. No, he is open. He's open to anybody who would reach out to him for dialogue for the sake of the national interest. Oo. Alam niyo mga kababayan po natin, bakit ka ba makipag-usap? Ipalubog na po yung barko niya. Wala nang tiwalang taong bayan tapos makipag-usap ka pa dyan. Makipag-collab ka pa dyan. Eh di, may sasama ka. Diba? Masasama ka sa galit ng taong bayan. Dahil sila po yung mga magnanakaw tapos ikaw makipag-usap ka pa dyan. Kaya dapat lang, yung mga, kumbaga, alam mo magnanakaw, adik. Kakaibiganin mo pa. No? Na dati ka ng inaway, dati ka ng ininjan, dati ka ng tiraidor. So the president is not closed, in a way, is what you're saying, to actually meeting with the vice president at any point? He is not. He is not. Sara Duterte remains the Vice President of the Republic of the Philippines. And Soon to be President of the Republic of the Philippines, sir. the President is open to dialogue with anyone for the national interest. Okay. Ang Pangulo ay open, open. sa lahat. Open sa lahat, pero minimension nila si Vice President Sara. Ng gustong makipagdialogo. Kahit sino na may concern at maaaring mapag-usapan, hindi lamang ang Vice Presidente, sa lahat. Open ang No, mga kababayan natin, napakahirap makipag-usap sa bangag. Sabi nga ni VP Sara, umaga pa lang lasing na. Ano po yung mapapala mo kung makipag-usap ka dyan? Pangulo sa anumang discussion para po for the unity sake. Yun po. Tangin ng unity na yan. Nandiyan na naman kayo sa unity. Tapos bubudulin nyo. Hanggang ngayon po, hindi nyo pa pinapauwi si Presidente Duterte. At hanggat si Bongbong Marcos ang presidente, ako nakikita ko na hindi talaga nila papayagan na ma-release ang ating dating presidente. Kasi bayad na po yun eh. Nasa kontrata na. Kaya wala tayong maasahan sa ICC na yan. Kaya kailangan talaga kumilos tayo, kumilos ang sambayan ng Pilipino. Anyway, mayroon po tayong petition in support kay Tatay Digong. So mamaya, sa ating mga live stream, abangan nyo po. Yung ibig sabihin natin. So, kung meron po pagpapahatid na mensahe ang Vice Presidente, siguro po si spokesperson na naman po niya ito. Dapat na Parang ang bait ngayon ni Claire Castro, no? Parang umiiwas siya na bumanat ngayon sa ating Vice Presidente. Pero alam niyo yung mga ganitong klaseng pagiging plastic. Alam mo, hindi na ito tatalab kay Bibi Sara. Kapang-kapa na po ito ni Bibi Sara, mga babayan natin. Itong estilo nila. Ito mga political strategy lang po nila ito. Kung paano nila mapapakalma ang galit ng taong bayan. Kunwari, nagbabait-baitan sila. Pero wala na. Tingnan nyo naman kung gaano na kalang kababa ang lumalabas na grado ni Bongbong Marcos. Kahit binaliktad nila, okay, 21%. Sige. Kay BP Sara is 43%. Yan, dinudurog pa nila yan. Ano-ano nang ginagawa nila. Sahod ng mga military, nagpaparelease na po sila ng bonus ng mga government official, namimigay kunwari ng ayuda, benta na sila ng 20 pesos na bigas. Pero alam ng taong bayan, na yan po is propaganda lang. Kasi ang ginanap ng taong bayan, yung total performance mo, wala kasing ginagawang matino. Puro na lang pambubudol. Any reaction mo kasi Sabayan natin sa sabi po ni BBM is willing daw po siya makipag-dialogo sa inyo para daw po sa ikaw ang unlad ng Pilipinas. Mura to. Okay. So, ang nangyari, O, di ba? Ginawa na lang po siya ni Bibi Sara. Wala nang tiwala si Bibi Sara. Sa dialogo na yan. Ito ba mga kababayan po natin, oh. Ayan, sumagot na rin si Bibi Sara sa issue po ng Bukana Bridge. Napilit inaangkin ni Bongbong Marcos at ang putang ina si Vince Dizon na yun. No? Sinakyan pa yung kasinungalingan ni Bongbong Marcos na kiniklaim na sa kanila daw po ang Bukana Bridge na yun. Ang kapal ng pagmumukha, no?
nasa harap ng kamera, binabalita sa national and international ang kanyang pagiging sinungaling. 2018 pa lang, inannounce ni VP Sara na mayroong bridge na pinapagawa. 2020, 2021. So, nagpapatuloy lang sa kanyang administrasyon. Hindi niya man lang mabanggit, no? Na ito po ay talagang effort ng Duterte administration na makapagpagawa ng tulay. And take note po mga kababayan natin ha, yung tulay na yon, hindi po yon inutang, kundi yun po ay regalo ng China kay President Duterte bilang pasasalamat sa pagiging good partnership ng China at ng Pilipinas sa negosyo. Yan po mga kababayan natin. Oh, tapos sabi lang, ay Duterte pro-China yan, basta Duterte pro-China yan. Pero tingnan mo ha, ang kahit hindi proyekto ni Bongbong Marcos na binigay ng China sa Duterte administration, iniklaim niya. Lakas makantay China. Pero grabe ang produkto, no? Ang project pala ay kiniklaim niya is gawang China naman. Diyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay So ayan po ha, Bongbong Marcos, mahiya ka naman Bong. Sa balat mo na napakakapal. Mas makapal pa kaysa flood control na pinagawa nyo. Takapal ng pagmumukha mga kabayan po natin. Kaya pala binawasan ng budget ng flood control kasi nga daw, yun daw ang ibabayad doon sa kinuha nilang pera sa PhilHealth. Wala, no? Wala pa rin silang ibabalik. Kunti hinugot lang sa budget ng 2026. Dinagdagan lang po ang allocation ng PhilHealth. Yan po yung mangyayari mga kababayan po natin. Anyway, sa usapin po ng pagiging bodol ni Bongbong Marcos, sinabi na nga ni VP Sara, no, na wala siyang tiwala dito. So, pinagtawanan niya ng sinasabing dialogue, nakaraan, reconciliation. Nung hinamon siya, ibalik mo si President Duterte. Sinabi niya, wala akong sinabing reconciliation. Kasi nga, wala sa tamang pag-iisip. Hindi niya iniintindi ang kanyang pinagsasabi. Ang ginagawa niya lang ay nagbabasa ng script. Ngayon sinasabi niya mga kabayan, natalamak na daw po yung fake news. Cancer na daw po ang fake news sa ating bansa. E ang tanong natin, sino ba yung number one fake news? Sila mismo sa Malacanang. Ganyan yung pagkiklaim mo ng Bukana Bridge. Di ba fake news yan? Nasabihin mo na sa'yo, yan po is legacy yan ng nakarang administration. So kung hindi man nila natapos, dahil tapos na yung kanyang termino, dapat bigay ka naman ng konting respeto at credit doon sa taong gumawa ng paraan para mapunduhan ang Bukana Bridge na yan. Kasi nga unfunded, walang pera yung lokal ng Davao na magkano yan? May 3 billion para punduhan yan. So China yung nagbigay. Dapat marunong ka man lang mag-appreciate. Diba? Ganun ba? Kahit ayaw mo sa tao na yon, pero siya yung nagpagawa, siya yung nag-import, mag-appreciate ka lang man. Kaya tuloy ang taga Davao ay nagagalit. No? Dahil alam ng Davao ang totoong issue dyan. Ini-inform na sila. Alam ng Davao kung kailan po ito nagsimula. Alam ng mga taga Davao kung kanino proyekto ito. So dapat mahiya naman po siya. At sa sobrang takot niya pa ha, nagpadala pa po siya ng libo-libong pulis at tangkidigera para bantayan siya. Akala niya siguro kukuyogin siya ng mga taga Davao. Hindi naman po ganyan ng taga Davao. Sisigaw lang po yan ng Duterte. Sisigaw lang po yan ng pangalan ni Tatay Digong bilang pagsusuporta. Pero hindi siya kukuyogin ng Davao. Yun ang kinakatakot niya kasi kaya nagpadala ng tangkidigera. Disiplinado po yung taga Davao. Bongbong.
Pakinggan natin ha, yung ilan sa kanyang pambubudol, mga bayan. Pangulong Bongbong Marcos dahil sa hirap na dinaranas ngayon ng bansa sa kanyang talupati sa year-end fellowship para sa mga miyembro ng media sa Malacanang. Binigyan din ng Pangulo Sana all, no? May year-end fellowship pa sa Malacanang. Magkano kayang binigay po sa mga bayarang media na yan sa year-end na yan? Ilang maleta kaya ang kanilang nilabas dyan? ang problema sa korupsyon at fake news. Tinawag niyang kanser ng lipunan ng katiwalian na hindi raw niya pwedeng pabayaan na lang. And when you have to excise a cancer Cancer. out of such a complicated system, Ikaw yung cancer sa gobyerno. Kaya dapat mag-resign ka na, buong Marcos resign. you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. And that is Ang inangiwi, mga kababayan. what we had to go through. We had to go through that. And I'm sorry that the people suffered because of it. Kaya, Sorry daw po, sabi ni Bongbong Marcos. Dahil ang tao daw ay nagsasuffer sa mga nangyayari. Pero totoo lang, nagsasuffer ang taong bayan dahil sa kanyang kagagawan at pagiging budol. Talamak ang fake news, talamak ang kanilang troll farm, talamak ang kanilang PR firm para sirain yung mga nagsasalita laban sa kanila. And puntahan po natin sa usapin ng paninira, sa usapin ng propaganda. Ito na po, lumabas na yung mga trolls at inaatake na ngayon itong si Senator Marcolita, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Bato, and of course, Tatay Digong, at sinabi pa nilang Tatay Mo Karton. So, yun yung mga banat nila. Pero alam mo, God is good, mga kababayan natin. Tatay Mo Karton. Pero abangan nila yung karma ng tatay naming Karton. Okay, punta tayo kay Senator Marcolita, mga kababayan. Alisin na lang doon yung Noche Buena dahil sa nagre-reklamo ngayon sa 500 eh. Eh, mas maganda kayo na po siguro ang maglinaw nito, Sen. Nakikita nyo naman at pinasinag nga. Yung account na Kagawad Joey ay nagsimulang magkalat ng fake news tungkol sa akin. Na di umano'y may sinabi ako tungkol sa Noche Buena. Sa totoo lang, wala akong statement kahit ano kung ang pag-uusapan natin ay Noche Buena. At yan ay palagay ko ikinalat niya dahil naging viral yata yung sinabi ng ating DTI Secretary na yung halagang 500 pesos yata ay kasyang-kasa sa Noche Buena para sa isang pamilya. Ngayon, ay dahil hindi ko naman talaga sinabi diyan at yan naman ay pilit nilang kinakalat. Nakipag-ugnayan na kami doon sa CICC. Nakausap ko mismo si Yusek Aboy Paraiso. Oo, kaya yan ay mabuti pa yung mga ganyang ahensya. Madali mong makausap eh. Naku po, mga kababayan po natin. No? Grabe kasing ginagawa nila talaga na paninira ngayon. So kahit hindi sinasabi, ay ginagawa nila ng kwento. Kaya yan, sira na naman si Senator Marcolita yan. At naalala ko itong account na ito, kasama rin po ito sa nagpapakalat ng fake news sa mga Duterte vloggers. At gumagawa pa sila ng effort, gumagawa pa sila sarili ng thumbnail para magpapansin lang. So talagang bayad yung mga ito. Pero yun nga, hindi naman sila pinapansin ng mga Duterte. Kahit ako naman, no? Kahit may mga pumapasok na mga trolls sa aking live stream, hindi ko naman po binabasa yung kanilang comment eh. Diba? Discuss lang ako ng discuss kung ano yung tunay na issue sa ating bansa. Kasi yun ang importante, hindi importante yung comment nila. Kasi alam naman natin na irrelevant yung kanilang mga comment. At paulit-ulit lang ang kanilang mga kinokomento. At hindi naman po maganda eh. Puro personal na pang-atake, paulit-ulit doon sa confidential fund, sa 51 billion daw ni Pulong, Tatay Mo Karton daw, nakulong daw. Alam mo yung mga ganitong klaseng paulit-ulit na lang na paninira. At yung wala na silang masabi na iba. So, hindi naman namin binabasa, hindi naman namin binibigyan ng pansin. Pero ito po, nakakuha ng pansin kay Senator Marcolita. Dahil mukhang marami ang nag-share. Siyempre, marami na naman yung negatibo na sabihin kay Senator Marcolita, di ba? Pero nakita naman natin kung gaano kagaling po yung performance si Senator Marcolita sa Senado. At kung may sasabihin man siya na ganyan, hindi niya pwede dinayan. Papanindigan niya po yun. Usapin kasi na 500.
Sa Noche Buena, ano ba yan? Opo. May kinalaman kasi sa budget nila yan. Sabi ko sa kanya, dahil mas masipag ka ako kaysa sa NTC, isa sa i-discuss ko mamaya, doon sa sinasabi ko sa yung nagambag ako kung paano natin ayusin ang budget. Yung NTC kasi, ay nakitaan namin ng malalaking mga problema doon sa kanilang mga biniling mga, yung tinawag nilang modernization ng parang IT sa kanilang mismong tanggapan. Dalawang components yun. May tinatawag silang GSM monitoring at saka yung benchmark monitoring. Opo. Pero bago ko sabihin yan, kaya ko lang binabanggit yung tungkol dyan sapagkat yung parte ng budget na nakita ko sa NTC na napakalaki, na may sablay naman yung pagpapatupad ng kanilang mga programa, ilalagay ko nga sa CICC. Ito yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Yes po. Mas maganda ka kung dito natin ilagay. Para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Nasa sa ilalim po ng DICT yan, Sen. Oo, Opo. DICT. Opo. Ngayon, siguro, gagawin ko na rin sigurong magte-take advantage na ako sa pagkakataong dinidiscuss natin ito, Jen. Opo. Sige po, Sen. Para kausapin natin ang Meta. Di ba? We are reaching out to Meta and its third-party fact checkers. Notably, Verifiles and Rappler. Nako po, yung mga fact checker na yan, bias din po yun. Kasi kung pumapabor sa kanila, hindi naman nila ipafact check. Pero pagkalaban nila, lalo na po yung mga Duterte supporters, ako ang bilis ng fact check ng mga yan. So, itong Meta naman, hindi naman sila basta-basta nagtitiktown eh. Depende naman sa pagpupos eh. That they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Talaga pong wala po akong sinabi ng kahit ano patungkol sa Noche Buena. Okay. At yan ay tatanggihan ko talaga. Wala po akong sinasabi. Tama. Ikinakalat nila kayo pong mga kababayan natin. Kailangan mag-ingat po kayo. Maging vigilant din kayo. Huwag po kayong magpapaninlang. Huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Pero ang original nag-post ba yan? Saan napagit yung Cap Joey? May Kagawad Joey. Yun ang Kagawad account. Joey? Yun ang account. Yun sa taas. Yun pala. Ayan. So, yun na may-ari ng Facebook account. Kagawad Joey. Ayun. Ang layunin nila, mailigaw nila yung kababayan natin, makapandaya, kahit na hindi ko sinabi, pipilitin nilang sa akin galing yung pananalita na yun. Tapos may kunyari pang, wait lang, totoo ba ito? Pero ipakita mo nga ulit direct, para, wait lang, totoo ba ito? Seryoso ka ba? May makunyari mga question mark, Sen, pero yung picture, ayan, Andyan na. nandun talaga. At saka kumalot na ito eh. Opo, Kanya-kanya ng version ito eh. Meron pang tungkol sa Christmas bonus na pahayag nyo din daw eh. Ewan ko, yung mga taong yan. Bayan natin, paborito na nila ngayon, Senator Marcolita, no? Kasi tumitrending kasi talaga sa totoo lang, Senator Marcolita. Kapag siya po yung binabanatan ng mga Marcos at mga loyalista, mga Pinklawan supporters. Trending talaga si Senator Marcolita. Sa palagay ko, ito ngayon ang kanilang ginagamit eh. Kasi wala nang naniniwala doon sa kanilang mga fake na palabas kay Vice President Sara. So ngayon, ang nakikita ko, Marcolita naman ang kanilang target. Talagang mahilig mag-imbento na lang at mag-imagine kahit wala akong sinasabi. Bakit kaya palaging akong ginagamit nila din? Napag-usapan namin namin kahapon na, Sen. Kung ako pa yung walang sinasabi, ako pa yung ginagamit. Kasi Sen, parang ang pangalan niyo po ngayon ay phenomenal eh. Pagka binanggit po ang Rodante Marcolita, pag tinype mong gano'n sa Parang langgam yan. Nakakita ng candy. Kukuyugin lahat kayo eh. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo, talagang malakas po ang karisma ni Senator Marcolita, lalo na po sa mga trus ngayon. Lakas kumuyog. Kaya kahit nga wala kayo, hindi kayo nagsalita, pero nakapost sa pangalan nyo, dinudumog agad, Sen. Pero kumikita ba sila dyan? Ay, malaki. Malaki. Yun naman pala eh. Kaya pala, pero sana, kahit na kumikita sana sila, dapat huwag silang mandadaya. Hindi mo sila pwedeng gumawa na, halimbawa, yung sinabi ko na totoo talaga. Opo.
So, hindi na nga nakapandaya, Nakatulong pa. para malaman ng tao yung sinabi ko. Kumita pa sila, ba't hindi na lang ganun? Ay, hindi. Kasi may tinatawag ngayon na rage bait Yan. dyan eh. Ha? Sen, rage bait. Mas mabilis bang kumalat kung nakagagalit? Ay, oo. Ay, opo. Ba't di nila ipaling nila doon sa nakatutuwa? Baka mas ganun, baka mas malaki pa yung kikitain doon eh. Alam niyo naman ang mga Pilipino, Sen, mas gusto nila yung chismis eh. Kaysa sa mga totoong bagay. Siguro kung hindi mas na- masarap pag-usapan, no? Hanggang hindi nasasampulan, Sen. Oho. Kasi Ba't hindi na lang kayong dalawang gamitin nila? Ba't walang mag-engage. Oh. Hindi naman kami sikat. Sabi niya, Kuyo, sino kayo? Pero ganun pa man, Sen. May pampalubag loob naman eh. Ano kayo gaano magdamdam? Ano yun? May 500 di ba? ba? Hindi, lumabas ngayon, di ba? Doon sa isang, ano ba yan, kayo po ang top 3 Yun. performing Senate. Galing. Congratulations. Kasama po. Number 1 dyan, si Abanyo. Senator ng ating bansa. Sa survey, ano? Oo. Sa kabila nung lahat ng ginagawa sa inyong paggulapol, mga negatibong bagay, sabi nga namin kahapon, first time senator, wala pang isang kalahating taon, kayo po ang na-appreciate ng taong bayan. Ang dami nyo nalagpasan. Di ba baka fake news na naman yan? Hindi naman. Hindi naman po. Mukhang totoo naman po. Paano natin malalaman kung totoo yan o hindi? Ipakita nga natin, direct, kahapon, diniscuss na namin ni Nelson yung bagay na yan. Yung fake news to kasi kayo mismo yung nag-post nito eh. Hindi, kakagaling ito sa numero. Ayan. Numero. Oh. Yung survey firm. Best performing senator. Isa pong, nag-conduct ng survey. Oh. WR. Yung numero. Yan. Yun naman sa ng mga pampalubaglog. Sabi nga namin kahapon, kahit na hinihila kayong pababa, ang taong bayan po naman na-appreciate ang Pero inyong diyan, ginagawa sa kanila. Nelson, kung Opo. halimbawa yung mga third party and independent fact checkers, Ayan, halimbawa ng napakalaki ng papel niya, Sen. Tama kayo. kung sila ay independent o kaya objective, alam nila na fake news, para makatulong sila, edi maging vigilant sila at saka proactive talaga para i-take down kagad. Para sa ganun, nasa-save nila sa pagkaligaw yung ating mga kababayan. Ba't hindi ganun ang gawin nila? Ito kasing sa totoo lang, itong mga sinasabing fact-checker na ito, mga kabayan po natin. Minsan, may pinipili sila baka bayad nga po sila. At kung sino lang ang kanilang ipapact-check, yun lang talaga yung kanilang pinapact-check. Pero yung kanilang kalyado nila, hindi naman natin nakikita kahit yung mga pink at saka mga loyalista na nagpo-post ng mga fake and disinformation sa mga Duterte ay hindi naman nila pinapact-check. At ang pinapact-check lang po nila ay yung mga nagpo-post na mga Duterte supporters, no? Yun lang po yung kanilang pinapact-check. Kasi itong mga fact-checker na ito, yung Vera Files, yung Rafflers, anti-Duterte yan eh. Dati anti-Marcos. Ngayon, pro-Marcos, pro-pink na po sila at anti-Duterte. Pero gaya ng sinasabi natin mga kababayan, kahit po magsanib puwersa pa. Anyway, thank you po kay Senator Marcolita sa kanyang komento patungkol po sa pagkalat mga kababayan po natin nitong fake news na ito na sinasabi po nitong si Bongbong Marcos na cancer sa lipunan. Pero ganun pa man mga kababayan po natin, ang tunay na cancer sa lipunan ay siya. Kasi ang nagpapakalat ng fake news actually, sila na rin mismo disinformation at yung pag-claim nila sa mga proyekto na hindi naman po sa kanila. 'Di ba? Napakadali lang naman i-credit mo lang doon sa nakarang administrasyon. 'Di ba? Tapos pwede mo na i-claim lahat. Na ikaw na nagtapos, pwede ka na magsalita ng mabulaklak, no? Sabihin mo na ikaw na yung nagtapos, pwede naman 'yan. Pero kahit paano, marunong naman sana siyang tumingin, no? Lalo na po sa talagang nag-import para mahanapan ng pundo yung proyekto na yon. Huwag masyado maipal kasi. Anyway, may iba tayo mga kababayan natin. Ito po, lumabas na po yung panibagong survey din ng WR Numero Research Survey. Yon, nanguna po sa pagka-Vice President mga kababayan ay si Senator Bongo. Nakakuha po ng 19.1%, Senator Robin Padilla 88.5%, si Grace po is 8.4%, si Bamakino is 7.2%, and Isko Moreno is 6.8%. Ang lahat naman na ito ay isinama din po sila sa survey for presidential.
So hindi lang po Vice Presidential Pre-Election Survey yung mga ito ay isinama, kundi isinama rin po lahat sila sa Presidential Pre-Election Survey. Pero ang resulta na lumalabas syempre doon sa Presidential, Vice President Sara pa rin. Kaya napakalaking potensyal na nakikita natin, Bongo talaga. Duterte go yung mangyayari po para sa 2020. Kung i-connect nila sa iba, ano nila sa iba, ipapartner nila si BP Sara, bahala po sila. Pero nakikita natin ngayon, yung survey, Duterte at go talaga yung lumalabas dahil napakalayo naman po yung performance, no? Napakalayo naman po yung, kumbaga, ikukumpara natin sa galing, husay, magserbisyo nitong si Crispo, ayan, si Bam, Esco, no? Bongo at si Ruben Padilla po, yung mga nangunguna, mga kababayan po natin. Kaya nanggagalaiti na naman yung mga trolls, nanggagalaiti na naman ang mga loyalista at mga Marcos supporters. Dahil syempre, no, Duterte-aligned senators pa rin yung mga nangunguna ngayon sa pagka-vice presidential pre-election survey. So talagang manggagalaiti na naman sila. Lalo na, daming galit na mga trolls kay Senator Bongo kung ano-ano ang kanilang mga sinasabi. Pero kahit anong paninira nila, yung tao po mismo ang magde-decide. Kasi mga trolls, yung mga naninira na yan, hindi naman po bilang yung kanilang boto. So ito po ay tunay na taong bayan ang nagsasabi na presidential is Inday Sara Duterte and vice presidential ay si Senator Bongo. Malinaw na po ito. Ito na. Nakita na po natin. Malinaw na po kung sino po yung susunod na mamumuno sa ating bansa. So lahat sigurado ay gagawin na naman nitong mga anti-Duterte. Gagawa na naman sila ng panibagong paninira. Diba? Para lang masira po yung ating Vice President. And nakita nyo rin, pati kay Bongo. And ang kanilang diskarte, kahit anti-corruption, flood control na issue ngayon, pilit nila kinukunik kay Vice President Sara. Pero irrelevant dahil walang kinalaman si Vice President Sara sa issue po ng corruption, mga kabayan po natin. At isama na rin po natin itong issue din ng ginawa po nila dito kay Congressman Miao Miao. Diba? So lalo silang nasira dyan dahil obvious na ang House of Representatives ay talagang lumalabas na sila po ay kontrolado pa rin ni Martin Romualdez and ni Bongbong Marcos. Dahil kung sino ang magsasalita, kung sino ang against, yun po ang kanilang pinaparusahan. And nakita natin kung anong nangyari po ay Congressman Miao. At ito pa, another pahabol, mga kabayan po natin. Yung dating mga maiingay, kagaya nitong si Congressman Luestro, ngayon ay tahimik na po. Kasi may mga involvement po sila sa issue ng flood control. Kasama po sila sa mga anomalya ng flood control. So sa takot nila na madamay sila, yon, tumatahimik na sila ngayon. So yan lang po yung ating pinag-usapan. Maraming salamat po sa inyo. Tinawanan lang po ni BP Sara yung dialogo na gustong mangyari ni Bongbong Marcos. At ang hamon po ni Attorney Rowena Guanzon sa ICI, tingnan natin kung kakasa po sila, kakagat po ba sila sa hamon ni Attorney Rowena Guanzon na kakasuhan itong si Sandro Marcos. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas.